Magandang gabi. Kailangan mo ba ng pera? Sa mundong ito, pera ang nagpapatakbo sa lahat. Diba? Pambayad sa utang, pambili ng pagkain, pambayad sa ospital. Sabi nila, money is the root of all evil. Pero mas masama ang pakiramdam kapag wala ka nito. Pero naranasan mo na bang humantong sa punto na kahit anong gawin mo, hindi sapat ang kinikita mo? Yung tipong kahit kaluluwa mo ay ibebenta mo na para lang sa ilang libong piso. Maupo ka muna, i-check mo ang balance ng account mo. Dahil ang kwentong ito ay tungkol kay Cardo at sa withdrawal na hindi card ang kailangan, kundi ang mismong buhay na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pakinggan mo ang kwento ng ATM sa kanto ng sakripisyo. Si Gardo ay isang construction worker na gipit na gipit. Ang kanyang anak ay may malalang sakit at ang mga utang niya sa PAC-GOM ay hindi na niya mabayaran. Isang gabi, habang naglalakad siya sa isang madilim na eskinita sa gilid ng isang malaking bangko sa Makati, nakakita siya ng isang ATM na kakaiba ang itsura. Hindi ito katulad ng mga karaniwang ATM na kulay asul o dilaw. Ito ay kulay itim na may pulang ilaw sa paligid ng screen. Walang tao sa paligid. Ang screen ng ATM ay may nakasulat na no card needed. Biometric withdrawal only. Price 100 Mimitril per 5,000 pesos. Sa desperasyon, sinubukan ni Gardo na pindutin ang screen. Biglang lumabas ang isang maliit na tray na may matulis na karayom sa gitna. Insert finger for verification, sabi ng boses sa machine. Isang boses na parang galing sa isang taong naghihingalo. Ipinasok ni Gardo ang kanyang daliri. Naramdaman niya ang matulis na tusok. Masakit. Pero nakita niya sa screen ang isang gauge na unti-unting napupuno ng kulay pula. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig niya ang pinaka-inaasam na tunog. Shk, shk, shk. Hiniluan ng machine ang 2,100 piso. Pero ang pera ay hindi tuyo. Ito ay medyo mamasa-masa at may malansang amoy. Amoy ng kinalawang na bakal. Pinunasan ito ni Gardo sa kanyang damit at mabilis na umalis. Nakabayad siya sa renta, nakabili ng gamot, at nakakain ng maayos ang kanyang pamilya. Pero ang suwerte ay naging adiksyon. Sa bawat gabi na kailangan ni Gardo ng pera, bumabalik siya sa itim na ATM. Napansin niya na sa bawat withdrawal, ang hinihinging biometric sample ay dumadami. Mula sa dulo ng daliri, kailangan na niyang ipasok ang buong braso sa isang mas malaking butas sa gilid ng machine. Naging maputla si Gardo. Ang kanyang mga mata ay lumubog at ang kanyang balat ay naging parang papel sa nipis. Ngunit ang pera ay patuloy na dumadaloy. Naging marangya ang buhay nila, pero ang kanyang katawan ay dahan-dahang nauubos. Isang hating gabi, habang nasa harap siya ng makina, lumabas ang isang bagong mensahe. Grand withdrawal available. Unlimited funds. Price. Total donation. Dahil sa labis na pagkagahaman at sa kagustuhang hindi na magtrabaho kailanman, pinindot ni Gardo ang yes. Biglang bumukas ang buong harapan ng ATM. Hindi na ito isang makina, kundi isang mekanikal na bibig na puno ng mga karayom at tubo.
Hinigop nito ang buong katawan ni Gardo. Wala siyang nagawa, kundi sumigaw habang nararamdaman niyang ang bawat patak ng dugo sa kanyang katawan ay hinuhigop ng mga tubo. Sa screen ng ATM, nakita niya ang kanyang huling account balance. Life remaining 0%. Kinabukasan, natagpuan ng ATM sa eskinita. Walang bakas ni Gardo, pero sa harap ng makina, may isang tumpok ng pera. Mga tig-1,000 na kumikinang sa sobrang bago, pero kapag hinawakan mo, malagkit ito at may bakas ng pulang likido. Isang lalaking nagngangalang Ben, nagipit din sa utang, ang dumaan sa eskinita. Nakita niya ang itim na ATM at ang mensahe sa screen. Welcome, new account holder. Would you like to start a transaction? Ang mga ATM na ito ay hindi pag-aari ng anumang bangko. Sila ay mga sinaunang nilalang na nag-evolve sa modernong panahon. Hindi na sila humihingi ng alay sa bundok. Ngayon, sa gitna ng syudad, hinihintay nila ang mga taong handang ipagpalit ang kanilang dugo para sa papel na walang halaga sa kabilang buhay.